Pauwi ng labi ng 3 Pilipinong nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates, pinoproseso na ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. Suspect sa nasabat na iligal na droga sa Alitagtag, Batangas, may military background. Nirerentahang bahay ng isang Canadian national na iniuugnay sa Shabu sa Batangas, sinalakay. Foreign nationals na may hawak na student visas na posibleng banta sa seguridad, maaaring isailalim sa investigasyon ayon sa Bureau of Immigration. Cagayan Colleges and Universities itinanggi ang sinasabing pagdagsa ng Chinese students. Higit 200 kadete ng PNPA nagsipagtapos ngayong araw. Paglilingkod sa bayan, hamon ng Pangulo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. May military background umano ang suspect na may dala ng naharang na shabu sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong Lunes. Kaya masusi ang ginagawang investigasyon ng pulisya sa kung sino-sino pa ang kasabwat nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Dating miyembro ng US Army si Adjalon Michael Zarate. Si Zarate ang nahuling nagmamaneho ng van na puno ng droga sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, taong 1997 nang pumasok ito sa US Army at umalis taong 2005. Bukod kay Zarate, sinabi din ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, na mayroon pa itong mga ibang kasamahan na patuloy na pinaghahanap. Kanina, sinalakay ng mga pulis ang bahay na nirerentahan ng isang Canadian national na iniuugnay sa nakumpiskang shabu sa Alitagtag, Batangas noong Lunes. Subalit, bigo ang mga pulis na matagpuan ito sa lugar at negatibo na rin sa kontrabando ang naturang bahay. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po, sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sasakyan na nauna doon. Practically hindi namin alam kung konsyaba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people, yung mga sasakyan. Asan sila pumunta, kung sino man sila, we will not answer you anymore. Kahapon, kinumpirma din ng PNP na hawak na ng Philippine Coast Guard ang isang yate na hinihinalang pinagsakyan ng ilegal na droga. That yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direksyon na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. Kaugnay nito, sinabi din ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi pa sila nakapagsasagawa ng purity test para makumpirma kung high grade ang nakumpiskang shabu. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa kayong court order doon. Pero kung physical appearance siya lang, sa aming experience sa PDEA, pag ang reagent is pink, tapos nilagyan mo ng shabu, yun yung taang shabu, lagyan mo ng pink na reagent. Ang bilis-bilis, dati hindi yan ganun kabilis yung pagkablo niya, dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali na ng Department of Justice o DOJ ang deportation o extradition ng puganteng si Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Kasunod ito ng mga natanggap nilang ulat na sinuhulan umano ng anak ni Teves ang miyembro ng Criminal Investigation Police sa naturang bansa kapalit ng special treatment.
Base sa report, binigyan umano ng nasa 114,000 pesos ng anak ng napatalsik na mambabatas ang PCIC member para sa security ng kanyang ama sa labas ng Becora Prison kung saan siya nakakulong habang naghihintay ng deportation. Bunsod nito, pinayuhan ni Justice Secretary Crispin Remulla si Teves na umuwi na upang harapin ang mga kaso rito. Sinabi rin nito na dapat tigilan na ng murder suspect ang pagtatago at pag-iwas sa batas. Naghihintay pa ng formal complaint ang House Committee on Ethics laban kay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez sa pahayag nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo. Ayon kay Committee Chairperson Filemon Espares, kailangan munang may maghain ng formal na reklamo bago sila makapaglunsad ng investigasyon. Sinabi pa niya na wala rin siyang hawak na basihan o dokumento sa ngayon, kundi ang mga naging pahayag lamang ng mababatas sa pagtitipon sa Davao o Tagum City noong weekend. Mula sa endorsements ng mga lehitimong paaralan at Commission on Higher Education, ang pagbibigay nila ng student visa sa mga dayuhan at sakaling may posibleng banta sa seguridad ng bansa ay maaaring sumailalim sa investigasyon ang mga nasabing dayuhan. Samantala, itinanggi naman ng concerned colleges and universities sa Cagayan ang mga ulat kaugnay sa pagdagsa umano ng Chinese students sa lalawigan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yung kanila pong listahan, yung mga super listahan ng mga foreign nationals ay pino-forward din po sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency, as well as sa NBI po, na sila naman pong mga ahensya ng gobyerno na tumingin po sa security aspect and investigate po kung may mga makita po na mga cause for concern that might and things that might be inimical to the state. Maaaring isailalim sa government intelligence investigation ang mga dayuhang mamamayan na may student visa. Ayon sa Bureau of Immigration, ipinadadala ang records ng mga ito sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA at sa National Bureau of Investigation o NBI. Kaya maaari silang isailalim sa validation anumang oras sakaling makitang may mga kahina-hinalang aktibidad na tila nakasasama sa seguridad ng Estado. Maaari ring ma-deport ang isang foreign national kung mapatunayan itong lumalabag sa batas ng bansa. Kung may makita po naman na ibang activity nila dito sa Pilipinas, halimbawa po mga aktibidades na hindi sumusunod or hindi alinsunod sa mga batas po ng Pilipinas, then we can initiate a deportation po. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 1,500 ang Chinese nationals na nabigyan ng student visa sa Cagayan noong 2023. Binigyang diin ni Sandoval na ang pagbibigay ng ahensya ng student visa ay base lang din sa endorsements ng mga lehitimong paaralan at ng Commission on Higher Education. Sa atin naman po, nag-i-issue lamang tayo ng student visa doon lamang sa mga estudyante, mga foreign nationals that are endorsed by legitimate schools as well as po sa Commission on Higher Education. Itinanggi naman ng 4 na paaralan sa Tuguegarao City ang mga ulat sa umano'y pagdagsa ng Chinese students sa lalawigan. Sa joint statement, sinabi ng concerned colleges and universities sa Cagayan na mayroon lamang 486 na dayuhang estudyante sa St. Paul University Philippines o sa SPUP sa Tuguegarao City. Taliwas ito sa 4,600 na naiulat na naka-enroll na bilang ng mga mag-aaral na anila hindi lamang labis na labis, ngunit ganap na walang batayan. Dagdag rito ang kasalukuyang foreign student enrollment sa SPUP ay graduate students na kinabibilangan ng iba't ibang nasyonalidad. Hindi lang anila pawang mga Chinese, kundi meron ding American nationals, Indonesian, Japanese at Vietnamese. Tinawag nilang deeply offensive at isang tahasang pagpapakita ng racismo at xenophobia ang insinuasyon na ang presensya ng Chinese students sa lalawigan ay nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad. Ayon sa kanilang pahayag, ang pagpapatala ng mga dayuhang mag-aaral sa lalawigan ng Cagayan ay isang patunay na pangako ng lalawigan sa pagkakaisa at paggalang sa karapatang pantao. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bumuelta ang isang senador sa naging pahayag ng Embahada ng China na tila pinapalaki umano ng ilang politiko ang sigalot ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea sa pagkwestiyon sa umano'y pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan. Samantala nananawagan din ng isang senador na tutukan ng aspeto ng posibleng banta nito sa seguridad ng bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Alam natin yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Kaya sino bang hindi magdududa kung wala silang ginagawang masama dyan sa West Philippine Sea? Magdududa ba tayo sa presensya nila dito? Di ba? Hindi nagustuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tugon ng Chinese Embassy kaugnay ng umano'y pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Bahagi kasi ng pakayag ng Embahada ng China na may mga politiko umano ang pinalalaki ang maritime issues ng Pilipinas at China sa ngalan ng national security para umano sa kani-kanilang agenda sa politika. Punto ng senador, normal lang na magduda ang mga politiko sa presensya ng mga Chino sa bansa dahil sa inaasal ng China sa West Philippine Sea. Kaya kung ayaw-anya ng China na magduda ang mga Pilipino, ayusin muna nito ang ikinikilos sa West Philippine Sea. May issue tayo dito sa claims natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya normal lang magduda tayo. Huwag nila kaming huwag lang diktahan yung mga Pilipino, particularly yung mga politicians na sabi na nag-hype lang. Buti sana kung mabait sila, hindi tayo magdududa. Isasalbahin nila tayo dyan sa West Philippines eh. Ano tayo? Magtatanga-tangahan? Sa ngayon, naniniwala ang mambabatas na dapat magsanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ang may kinalaman sa national security para imbestigahan ang issue, kabilang na ang umano'y pagkakaroon ng Philippine passports ng ilang Chinese nationals sa bansa. Dapat talaga establish talaga yun yung mga tao na kung anong purpose nila dyan at kung talaga bang cover lang nila yung kanilang mga ginagawa ngayon dyan para sa isang mas malawak, mas malalim na purpose, no? Si Senator Christopher Bongo naman nanawagan ding tutukan ang posibleng banta nito sa seguridad ng bansa. Posibleng national security dimension ng isyong ito. Dapat po tutukan ito ng ating gobyerno. Kung ang national security na po ang nakataya, dapat po silipin ng mabuti at wala bang nalabag dito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binito o tinanggihan ng Estados Unidos ang bid ng Palestine para sa full membership sa United Nations. Kinundin na naman ng Palestinian President ang hakbang ng Amerika at iginiit na hindi ito patas, ethical at makatwiran. Ito ang balita ni Lynn Perez. The United States voted no on this Security Council resolution. Bigo ang inihaing panukala ng bansang Algeria sa United Nations Security Council upang kilalaning bagong miyembro ng UN ang Palestine. Ito ay matapos i-exercise ng Estados Unidos ang veto power nito sa UN Security Council. Ayon sa Amerika, nananatili ang suporta nito sa two-state solutions, ngunit ito ay dapat magsimula sa maayos na negosasyon sa pagitan ng Palestine at Israel, katuwang ang Estados Unidos at iba pang mga bansa. Hindi pa rin umano na isasakatuparan ng Palestine ang reformang kinakailangan upang kilalaning isang opisyal na estado ng UN. We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza. Emosyonal naman ang naging pahayag ng Palestine sa naging resulta ng botohan ng UN Security Council at nakiusap sa UN body na ibigay sa kanila ang patas na pagtrato. We love life, to live in freedom and dignity in our national homeland. We will not disappear. Either you deal with us with fairness and give us our rights or give us our rights. Sa 15 miyembro ng UN Security Council, 12 ang pabor sa resolusyong pagtanggap sa Palestine bilang miyembro ng United Nations.
Kabilang narito ang Russia, China, France, Japan, South Korea, Ecuador, Algeria, Malta, Slovenia, Sierra Leone, Mozambique at Guyana, habang nag-abstain naman ng United Kingdom at Switzerland. Kinundina naman ng Palestinian Presidency ang hakbang ng Amerika at iginiit na hindi ito patas, hindi ethical at hindi rin makatwiran. Samantala sa kabuuan, 139 sa 193 United Nations member states ang kumilala sa Palestine bilang isang estado. Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kompleto na ang mga tatayong jury sa historical criminal trial ni dating US President Donald Trump sa New York City. Ayon kay Justice Juan Merchan, nakapanumpa na lahat ang full 12-person jury. Bunso dito, posibleng masimulan na sa Lunes ang opening arguments. Inakala ng ilan na matatagalan pa ang selection process. Ngunit naging mabilis na ito matapos maubusan ng mga hakbangang kampo ni Trump upang i-delay ang proseso. Plano pang paigtingin ng Pilipinas at New Zealand ang ugnayan sa pamamagitan ng paglagda ng kasunduan na may kinalaman sa pagbisita ng mga tropa ng militar, gayon din ng isang logistics deal. Samantala, kapwa nagpahayag ng pagkabahala ang dalawang bansa kaugnay ng sitwasyon sa South China Sea at Taiwan Strait. Ito ang balita ni Rosalie Pos. Let's make sure that this visit be a signal of a re-energized bilateral relationship between the Philippines and New Zealand that will see us enhance our existing cooperation and expand further on areas of great potential amidst an ever-changing regional global landscape. Plano ng Pilipinas at New Zealand na lagdaan ang dalawang kasunduan bilang bahagi ng pagpapaigting ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa joint statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, nangako sila na palalakasin pa ang defense engagements sa pamamagitan ng Mutual Logistics Supporting Arrangement at pag-conclude sa isang Status of Visiting Forces Agreement. Nasa isang official visit sa Pilipinas ang New Zealand Prime Minister mula April 18 hanggang 19. Bukod dito, plano rin ng dalawang nasyon na iangat ang antas ng ugnayan nito sa ika-60 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic ties sa taong 2026. Obviously, for New Zealand, we are deeply committed to re-energizing our relationships across the Southeast Asia. For Philippines in particular, we look at this market and this country and we think it's a fantastic future that you have. 110 million people, a fast-growing economy, young, talented people inside the Philippines with huge potential. Kapwa naman nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas at New Zealand sa sitwasyon sa South China Sea at Taiwan Strait. Kaya binibigyang diin ng dalawa ang kahalagahan na mapanatili ang kapayapaan at stability sa Taiwan Strait. The Philippines welcomes New Zealand's continued commitment to advocate for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including through the United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, sa usapin naman ng economic partnership, nagkasundo rin sina PBBM at PM Luxon na palalaguin pa ang two-way trade ng Pilipinas at New Zealand sa mga susunod na taon. In our meeting today, we also discussed the huge economic potential in our relationship, and we are both determined to grow two-way trade by at least 50% in the next few years. Gayon din ang pagpapalawig sa visa facilitation. Nasa 100,000 ang bilang ng mga Pilipino na naghahanap buhay at nakatira ngayon sa New Zealand. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Madalas bang namamanhid ang inyong mga kamay o di kaya ay nananakit? Ang ganitong mga sintomas ay maaaring mauwi sa kondisyon na kung tawagin ay carpal tunnel syndrome. Ito ang balita ni Kichi Ciprian. Carpal tunnel, naiipit yung median nerve. Naiipit siya at the level of the wrist. Dito yung carpal tunnel. And then pag naiipit siya doon, then it's called the carpal tunnel syndrome.
Ibinahagi ni Dr. Tiffany Canapico Romina, isang orthopedic surgeon ng Makati Medical Center, dahil sa matagal at hindi maayos na posisyon ng kamay kaya't nakakaranas ng carpal tunnel syndrome ang tao. Dagdag pa niya ang pagbubuntis, pagkakaroon ng hypothyroidism at diabetes ay posibleng makadagdag ng pananakit at pamamanhid ng kamay. Some people, minsan napapansin mo, it runs in families, but that's more on the bihira yun eh. Pero nangyayari yun, madalas, it's the position of the wrist. It's this prolonged, abnormal positioning of the wrist that sometimes increases or makes you more prone. So that's how the pressure on the nerve happens and then namamaga. Kaya naman pinapayuhan ang mga nakakaramdam ng kakaiba at madalas na pananakit ng kamay na maipatingin agad sa doktor upang maiwasan ang paglala nito. Kung may kakaibang nararamdaman sa kamay, tusok-tusok, manhid, sakit, basta may kakaiba, magpatingin agad para mahuli kung may problem, maagapan, and ma-prevent yung any further problems. Alamin ang iba pang detalye ukol sa carpal tunnel syndrome. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtapos na ngayong araw ang mahigit 200 kadete ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Sa graduation rites kanina, hinamon sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglingkod ng tapat sa bayan. Ito ang balita ni Bernard Dalis. Nagtinda rin ako ng siopaw sa aking mga kaklase at naging part-time working student sa photocopy center sa loob ng aming campus na higit na nakatulong sa aking pag-aaral nung kolehiyo. Hindi naging hadlang ang kahirapan para kay Maria Camille Cabasis, ang class valedictorian ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Bagamat babae, bata pa lamang ay ninanais na niyang maging isang pulis. Isa po ako sa mga mapapalad na nabigyan ng maunawaing magulang. Bata pa lamang po ako, alam nila na ang pagpupulis ay childhood dream para sa akin. Kung kaya't ang sabi ko sa aking nanay, "Ma, gusto kong pumasok sa PNPA." At walang alinlangan siyang sumagot na, "Sige anak, kung saan mo gusto, kung anong gusto mong tahakin, susuportahan ka lamang namin." Kanina, formal nang nagsipagtapos sa kursong Bachelor of Science in Public Safety ang nasa 223 kadete ng Philippine National Police Academy. Binubuo ito ng nasa 182 na lalaki at 41 na babae. 199 sa mga ito ang papasok sa Philippine National Police at tig-12 sa Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. Sinaksihan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr., ilang opisyal ng pamahalaan. Sa pagtatapos ng mahigit 200 kadete, hinamon naman sila ng Pangulo na maglingkod sa bayan. To the members of the Layag Diwa class, let your school's core values of justice, integrity, and service, and nothing else, be the wind that propels you on. It is to do as much good as often to as many without expecting any reward in return, because service itself is our reward. Believe me, in the galaxy of brave men and women, in the PNP, the BFP, the BJMP, there is no shortage of exemplars. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mas palakasin din lalo na ng mga maninigbihan sa pambansang pulisya ang kakayanan lalo na sa teknolohiya. So I challenge you to leverage that technology that you are familiar with as aids in protecting and serving our people, especially in battling cybercrime. I ask you to embrace smart policing, fire prevention, and penology. The fight against crime is now a potent mix of gadgets and war rooms and old-fashioned grunt work by gritty police officers. Ang mga nagtapos ng kadete ay may ranggong police lieutenant sa PNP at inspector naman sa BJMP at BFP. Ako po, kasama ang aking mga kaklase, ay handa nang maglingkod sa lahing kayumanggi ng may dangal, integridad at walang alinlangan.
Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanatiling isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Digital Philippines. Ginawa nito ang pahayag ng opisyal na ilunsad ang unang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito ang balita ni Rosalie Coz. One of the most important aspects that we have always focused upon is an effort, and that's why connectivity has been very important, is that it is a very big push to bring MSMEs into the digital space. Mas mabilis na internet connectivity. Ito ang inaasahan oras na matapos ang National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang naturang proyekto ay bahagi ng pagpapaigting ng internet connectivity sa Pilipinas upang maisulong ang micro, small, medium enterprises o MSMEs gayon din ang nano enterprises sa digital space. Layo ng inisyatibo na makapagtatag ang pamahalaan ng sariling connectivity infrastructure para sa national at local government units. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Mahalagang bahagi ng National Broadband Program ng DICT ang National Fiber Backbone upang maging mas mainam ang information and communications technology infrastructure at internet connectivity sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, gumagana na ang 26 nodes ng first phase ng project sa pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon gaya ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang Phase 1 ng proyekto ay may lawak na mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Rosas, Quezon City at nasa 1,245 kilometers ang lawak ng fiber optic cable network. Sa kabuuan, 6 ang phases ng National Fiber Backbone Project ng DICT at target na matapos ang lahat ng ito sa taong 2026. The next phases of the National Fiber Backbone Project will focus on broadening our network coverage, extending connectivity across regions, and providing broadband internet access to government institutions and public spaces. Oras na matapos ang lahat ng bahagi ng proyekto, tataas sa 65% ang penetration rate ng internet connectivity sa bansa at 70 million ng mga kababayan ang makikinabang dito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nanguna ang usapin sa pagkontrol ng inflation sa urgent national concern ng mga Pilipino. Pumangalawa naman sa listahan ang pagkakaroon ng akses sa murang pagkain at ang aumento sa sahod. Sinundan pa ito ng paglikha ng mas maraming trabaho, gayon din ang pagsawata sa kahirapan. Samantala, ang pagiging malusog at pag-iwas sa sakit naman ang nanguna sa personal concern ng mga Pinoy. Habang ikalawa naman ang pagkakaroon ng sapat na makakain at ikatlo ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Isinagawa ng Okta Research and Survey noong March 11 hanggang March 14 mula sa 1,200 respondents edad 18 pataas. Tinawanan lang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang balitang umano'y plano niyang pagpasok sa politika. Inamin rin ito na mayroon siyang sama ng loob kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Joan Nano. My favorite is, I'm doing Love for All because I'm going to run for Senate. Sabi ko, pati ba naman yan? Nilagyan ng... Sa isang eksklusibong panayam kay First Lady Liza Marcos, isa-isa niyang sinagot ang mga isyu na iniuugnay sa kanya bilang asawa ng Pangulo.
Kabilang sa mga natanong sa kanya ang hinggil sa umano'y plano niyang tumakbo sa pagkasenador. Sinasabing front lamang ang medical outreach program na Love for All project ng First Lady para sa kanyang plano na kumandidato sa isang government position. Sa interview, binanggit ng First Lady na matagal nang nababalita ang kanyang pagpasok sa politika. Sa katunayan, noong naninirahan pa ang kanilang pamilya sa Ilocos Norte, marami na umano ang nagsasabi na tatakbo siya sa isang local position sa kanilang lugar. Because I teach election law. Alam mo kayo, hindi ako registered voter. Mag-isip naman kayo ng konti, di ba? That's good. Extend your brain just a little bit. If I'm not a registered voter, how can I run in either? So this one's chicken feed. Natanong rin ng First Lady sa kanyang reaksyon hinggil sa naging pahayag ni dating biliran Representative Glenn Chong na nais niyang sampalin ng unang ginang. Ginawa ni Chong ang pagbabanta sa isang rally sa Maynila noong Marso. My first reaction was, oh, you're an officer of the court. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. So he was part of our election team. So why to say that we cheated? Samantala, inamin rin ni First Lady Lisa Marcos sa interview na may sama siya ng loob kay Vice President Sara Duterte. Sinabi nito na nasaktan siya nang tumawa umano ang Vice Presidente nang tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. Ayon kay First Lady Lisa Marcos, sumama ang kanyang loob dahil alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para protektahan si VP Sara. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Sa ngayon, wala pang komento si VP Sara hinggil sa mga naging pahayag ng First Lady. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas higit pa sa doble ang itinaas na power losses sa bansa dahil sa mga unplanned power outages ayon sa Energy Regulatory Commission. Mula sa average na 700 megawatts sa nakalipas na 4 na taon, umabot na ito sa 1,811 megawatts ngayong Abril. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. There's an assumption for the forced outages based on the average of the past 4 years. So for this particular week, actually the average on the similar situation in the past 4 years is 700 megawatts. That's the assumption on the forced outages that will happen. But in April 16, the forced outages was at 1,811. So that's about more than double. Umabot na sa 1,811 megawatts ang power loss sa bansa sa nakalipas na 4 na taon dahil sa mga unplanned power outage. Ayon sa Department of Energy, ito ay mas mahigit sa doble sa nakalipas na 4 na taon na nasa average 700 megawatts lamang. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng red and yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Mas mababa na umano sa 4% ang operating margin sa ngayon kaya maaga pa lamang nag-issue na sila ng alert notices. Hindi rin anya masasabi ng DOE kung tatagal pa ito dahil nakadepende rin ang performance ng mga power plants sa demand. We cannot predict that the high temperatures will persist over a long period of time. Kasi it's not only the power plant's performance that is affected, but it's also the peak demand. So if you have noted, and we have that on record, GCP has reported that our highest peak demand for this year, for example, occurred last April 17, and before that, on April 12. Kapag tumaas ang temperatura, tumataas din ang demand ng kuryente. Kaya hinikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na kapag peak hours. As the temperature increases, the demand also increases. And that's what
we are trying to explain so that the consuming public and all others concerned can help us in managing that the increase in the peak demand. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang isinailalim sa Red Alert ang Luzon Grid ngayong araw. Batay sa inilabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa Red Alert ang Luzon Grid mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. at 6 p.m. hanggang 10 p.m. Ibig sabihin, posibleng makakaranas ng brownout ang ilang lugar sa Luzon Region sa ganitong oras dahil sa kakulangan ng power supply. Yellow alert o manipis ang supply mula 12 noon hanggang 3 p.m., 4 p.m. hanggang 6 p.m. at 10 p.m. hanggang 11 p.m. Ayon sa NGCP, 19 na planta ang naka-forced outages dahil sa sobrang init ng panahon. Kasama na rito ang Malaya Thermal at Kalayaan Hydropower Plants. 3 naman ang nagbawas ng kanilang power capacity. Umaabot sa 13,127 megawatts ang peak demand sa Luzon habang 13,594 megawatt lang ang available capacity sa ngayon. Nasa yellow alert status naman ang Visayas Grid mula 12 noon hanggang 4 p.m. at 5 p.m. hanggang mamayang alas 8 ng gabi dahil 15 planta nito ang hindi gumagana. Nakikipaunayan na ang DOE sa DOST para sa weather forecast. Pinag-aaralan din ng ahensya ang posibleng cloud seeding para magkaroon ng ulan at mapababa ang temperatura lalo na sa mga planta. Isa rin sa nakikitang paraan ng DOE ang pagtatayo ng karagdagang power plant para masapatan ang kakulangan ng demand. We must encourage the building and construction of new power plants. And here, everyone can help. What we have experienced is that some power plants are, or proposed power plants, for example, are facing delays because of delays in the issuance of permits. So whether it is from the local government level or some other permitting system, that's one or permitting authority. Elaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng American pop superstar na si Taylor Swift ang kanyang pinakabagong album na The Tortured Poets Department. Ito ay naglalaman ng 16 na tracks na mismong siya ang nag-compose. Sa isang post, inireveal na multi-awarded singer-songwriter na ang The Tortured Poets Department ay isang secret double album na kanyang isinulat sa nakalipas na 2 taon. Sa ngayon ay available at mapapakinggan ang bagong album ni Taylor sa lahat ng online streaming platforms. Magsisilbing host ng nalalapit na Miss Universe Philippines si 2022 Miss Universe, Arboni Gabriel. Nasa Pilipinas ngayon ang Filipino-American Beauty Queen para sa ilang activities, kabilang na ang pag-host ng nalalapit na kompetisyon. Nauna na ring nag-host ng naturang pageant sa Pilipinas ang sustainable fashion designer noong panahon ng kanyang reign bilang Miss Universe. Bukod kay Arboni Gabriel, dati na ring naimbitahan na mag-host na Miss Universe Philippines 2019, Miss Universe Zozibini Punzi. Gaganapin ang coronation night ng 2024 Miss Universe or Miss Philippines Universe sa darating na May 22, alas 8 ng gabi sa SM Mall of Asia. Susubukan nila Reed Motovlog at Alfred Watermax ang electric big bike na gawang Pinoy ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Wow! Lumagpas ako! Sorry! Uy! Sticker, sir! Sticker! Ay, wait lang! Hindi nga pahuhuli ang Model 1 SR na electric sports naked bike na ito dahil may reverse mode o atras ito in just one click. Reverse. Oh, bro! Ayos! Nakakatawa naman yung reverse nito, sir. Di ba wala siyang tambucho? Paano yun? Wala po siyang tunog. Tawa sa akin!
pamasahe, di ba? Tama. Galing. Kaya naman nakakapanibago din para kanila Reed Motovlog at Alfred Watermax ang ilang kaibahan ng electric big bike na ito compared sa mga fueled motorcycles. Eto, para ma-satisfy ka sa motor, ilagay mo siya sa sports. Mas maganda yung hatak niya. Mo. Ganda oh. Kaya lang siyempre kapag nilagay natin siya sa S and then mas malayo yung biyahe natin, like now, mas umiiksi yung range na kayang abutin ng baterya. With standard 3 to 4 hours charging time at may 150 to 200 kilometer range na kayang takbuhin. Para ma-test ride, dinala nila ito sa isang tourist destination sa Nueva Ecija. Tatawa nga ako kanina mukha kasi siyang big bike at ang daming nagpapabomba sa kalsada. sabi bomba! Pero buti na lang, magkakasunod tayo. Pag bomba, bumubomba yung nasa likod. Akala nila ito. May backup. Tapos yung pumarada ka mag-isa, ano yan? Bakit walang tambucho? Tapos walang kadena. So sa motor na ito, maraming natanggal at marami rin pong nadagdag. Panoorin ang kabuuang test ride review ng ating mga hosts ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wagi ang COMELEC suffragettes kontra judiciary justice servers sa 3 straight sets sa preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2. Panalo naman ang PNP Lady Patrollers sa 3 magkasunod na set laban sa DFA Emissaries, habang back-to-back win ang BFP Lady Firefighters. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Nakuha ng COMELEC suffragettes ang panalo kontra judiciary justice servers sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena kahapon. Nabiling best player of the game si Judith Abil na bumomba ng 14 attacks, 1 block at 8 service aces. Kaya naman nasa first spot na ito na may 4 na panalo at 1 talo. Nagtapos naman ang laro sa score na 25-19, 25-15, 25-23. Nasa pang-6 na spot naman ang judiciary na may 2 win at 4 losses. Nagsisimula tayo sa service receive kasi pag naka-service kami ng maayos sa kalaban, nakawala sila ng receive, chance mo rin dumadating sa amin, kaya doon na pumapasok yung cycle, maganda na atake namin, maganda yung atake ng team namin. Na nag-e-error sobrang nag-e-error kasi normal talaga yon, nag-e-error, pero ayun nga, maganda naman yung ginalaw ng team, nakahabol pa rin kami, so ayun, maganda yung resulta na namin. Nawala yung receive especially on the first set. And then on the last set, ito yung medyo mahirap i-adjust, yung on and off. So siguro yun yung ipopokus namin kung paano mag-sustain yung intensity, yung consistency. Receiving talaga. Hindi ko alam, medyo kung takot, ayaw gumalaw, yun yung mga kailangan namin i-focus para mas tumibay yung namin depensa. Kasi pag wala kaming depensa, wala talaga, hindi makatake yung mga spiker namin. Keep fighting, yun no? Tibay lang talaga ng loob. Kahit anong mangyari, mamatayan ka ng bola, ikaw, yun yung aggressiveness. Kailangan aggressive ka lagi para makapuntos ka. Sa ikalawang game, wagi sa 3 magkakasunod na set ang PNP Lady Patrollers laban sa DFA Emissaries sa score na 17-25, 17-25, 12-25. Kaya naman nasa top spot na ang Lady Patrollers. Best player of the game si Cez Oliveros
na bumomba ng 10 atake, isang block at isang service ace. Nasa ikawalong spot naman ang DFA emissaries. Sabi ko sa mga player ko, tuloy lang natin kung anong sinimulan nating mga previous game namin. Yung in-ensayo natin, i-apply natin. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo, tsaka tiwala lang sa isa't isa, makinig lang sa coaching staff para makuha namin nila ang kampeonato. Inaral naman namin yung galaw ng PNP. Mas maganda lang talaga yung ginalaw nila ngayon. Tsaka mas kino yung galaw nila. So naging wise sila sa depensa pati sa atake. Naglaps yung mga atake and receive namin kaya medyo kinapos. Sa third game, nakapagtala ng back-to-back win ang VFP Lady Firefighters laban sa Zenith Lady Defenders sa score na 19-25, 26-24, 25-23, 25-20. Nasa ikalimang spot na ang Lady Firefighters na may 2 panalo at 3 talo. Habang nasa pang-4 naman na pwesto ang Zenith Lady Defenders. Sobrang saya. Kasi unang-una lagi ko na sinasabi sa kanila na hindi mawawala yung tiwala namin sa kanila. Kasi alam namin kapasidad nila eh. Talagang alam kong ang lakas ng potensyal ng team namin. So yun nga lang, talagang pinag-focus na namin yung mga pagkukulang namin ng mga nakaraang matches. Kaya ngayon, medyo nagbunga naman. Pero may mga rooms for improvement pa, di ba? Yeah. So magfo-focus pa kami. Back to basic kami. Sinabihan namin yung team na dapat maging focus sila sa loob. Saka wag na wag mawala yung confidence ba, yung kumpiyansa sa sarili. Sinabihan namin yung team na kailangan nila magtiwala talaga sa isa't isa. Actually, natutuwa ako sa pinakita naming performance. Sobrang laki nung improvement namin from the last time. Medyo, kinulang lang kami. Kasi syempre, ang babata nung kalaban namin, yung kami, parang hirap na hirap kaming maghabol. Pero yun nga, nagkaroon kami ng konting miscommunication. Pero na-resolve din naman yun after a while. So yun lang siguro, improve pa namin yung endurance namin kasi doon talaga kami parang kinulang kami kasi nga hindi naman kami regularly naglalaro. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na linggo, April 25, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Lady Servers versus AFP Lady Gunner sa first game alas 2 ng tanghali. Susundan naman ito na paghaharap ng Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at SSS Pensioners ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bigandaan po natin ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Ba? Happy weekend na pala. Hinggil po sa issue ng Chinese sa Cagayan. Sabi po ni Viret Reyes, dapat pag-aralan ng AFP and PBBM admin yung nangyayari sa Cagayan. Pwedeng strategic plan ng China yung pagdami ng Chinese sa area kung saan nandoon ang BFA sites o EDCA sites para mapagitnaan ang mga kampo. Sabi naman ni Mario Oliveros, strategic area yung Cagayan Valley at Batanes dahil dyan daanan ng warships ng US papuntang Taiwan. Narito naman po ang ating mga kausi. Shoutout natin to mga kasangbahay. Katulad po ni na Echano Imperial, Marzan Kayabyab at Brian Entereso. Gayon din, kay Jack Pinongan, Jerry Valdez, at L.
Campesino TV. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong Biyernes, no? Huling araw ng linggo sa regular Ito ang Correct. Balita. Pero may weekend po tayo bukas. Oo. Alam mo ba, Monica, malapit na pala natin ma-reach yung 4 million subscribers, no? Nasa ilan na Konti tayo lang. ngayon? Ilan na lang ba? 6,000 na lang ba? O, ano? Parang nakita ko 3.9 na eh. Konti na Less lang. than 10,000. Parang 60,000 na lang? Ha? 3.95? Mga 5,000 na lang. Oo, hindi na lang pala. Yan, yung mga bago nating kausi, na po kayo. Sana Subscribe. bago matapos ang buwan, no? Oo nga, kaya yan. Kaya yan. 4 kaya. million. At salamat din po sa mga bago nating mga kausi na patuloy na sumusubaybay. At happy weekend po sa ating lahat, mga kasangbahay. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 2:24 hanggang 25 na nagsasabi, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.